Sabi sa Reporter's Notebook, sex palit isda. Pag walang budget, sabihin na ito lang yung iaano sa amin, yung ibibigay. Maghintay kami din ng customer na nakakausapin namin, iyain namin kung saan. Yung 5 kilo, minsan may 4. Nibenta namin. Ang kahirapan din ang nagtutulak sa mga babae ko na hindi nila ginusto to pero pinipwersa sila ng kahirapan. Kilala ang nabotas bilang bagsakan ng iba't ibang klase ng isda. Pero sa tuwing lulubog ang araw, nagbabago ang kalakalan sa loob ng fishport na ito. Dito nagaganap ang ibang uri ng bentahan, kung saan ang panandali ang pagbebenta ng aliw. Ilang kilo ng isda ang nagiging kapalit. Sex palit isda ang tawag nila rito. Kinse anyos pa lang nang pasukin ni Marian, di niya tunay na pangalan ang ganitong uri ng bentahan ng laman. Ayon sa kanya, mga mangingisda at trabahador ng pier ang kanyang mga customer. Entertain customer, iyain namin. Pag walang budget, sabihin na ito lang yung iaano sa amin, ibibigay. Hintay kami din ng customer na nakakausapin namin, iyain namin kung saan. May 10 taon na ang nakalipas nang simulan ni Marian ang trabahong ito. At sa bawat pakikipagtalik, sariwang isda ang tinatanggap niyang kabayaran. Yung 5 kilo, minsan may 4. Nibenta namin sa fishport, sa una. Minsay hindi raw bababa sa isa ang kanyang nagiging customer. Madaling araw. Tapos nun, dahil ka naman kami, tatabay uli kami doon. Kuha uli kami ng customer. Then merong 400, 300, ganun. Siyempre, pupuyat ka. Magkakagalap ka ng pera na nakakainin mo kinabukasan. Talamak daw sa loob ng fishport ang ganitong uri ng trabaho. Sa tuwing sasapit ang dilim, bulgaran kung alukin ng mga kababaihang ito ang sinuwang kalalakihan dito. Walang pinipiling itsura o edad. Karamihan sa kanilang mga inaalok, mga mangingisda rin. Ang ganitong bentahan ng laman, hindi na nga raw sikreto sa mga taga rito. Isang mangingisda si Ian, di niya rin tunay na pangalan. Ayon sa kanya, ilang beses na rin siyang naging customer ng mga babaeng palit isda. Minsan mga bata nakukuha namin. Ganyan. Minsan 19, 18, ganyan. Pero sa babae ko anong gusto hanggang saan pagkatapos po, kaya pagkatapos sa kasama ko, ganyan. Minsan sabay, ganyan. Hindi raw bababa sa 4 na beses sa isang buwan kung sila'y mangontrata ng babae. Kasi sabik din kami sa laot, ganyan. Minsan, hindi mo rin masabi. Kaya ng katawan, ano namin. Kung tila hayok sa laman ang mga gaya ni Ian, uhaw naman sa kabuhayan ang mga gaya ni Marian. Ibinebenta ni Marian ang bawat kilo ng isdang natatanggap niya bilang kabayaran mula sa mga parokyano. Ang kanyang pinagbentahan, ito raw ang kanyang ikinabubuhay. Sa pinakahuling survey ng Social Weather Stations o SWS, lumabas na mahigit 50% ng mga Pilipino ang nagsabing sila'y mahirap. 40% naman ang nagsabing wala silang makain. Para sa Kaisaka, isang grupong nagsusulong ng mga karapatan ng mga kababaihan. Kung matutugunan lamang daw ang problema sa kahirapan, hindi hahantong sa ganitong eksena ang buhay ng ilang kababaihan.
ang kahirapan din ang nagtutulak sa mga babaeng to na hindi nila ginusto to pero pinipuwersa sila ng kahirapan. Kailangan daw matugunan ng pamahalaan ang problema sa hanap buhay. Ito raw kasi ang masasabing ugat kung bakit pinapasok ng ilang kababaihan ang pagbebenta ng laman. Ang mga kababaihan sa mga baybaying komunidad, wala namang livelihood na suporta ang gobyerno. Kaya talagang yung mga talagang maraming anak, alam naman natin sa komunidad maraming anak, sila din yung talagang gagawa ng paraan para kahit man lang pagkain ng mga pamilya nila. Malaki rin daw ang kakulangan ng implementasyon ng batas, kaya nagpapatuloy ang ganitong uri ng prostitusyon. Tingin ko wala silang ginagawa kasi nagkalat naman ng mga bugaw pero wala tayong nababalitaan na nahuhuli. Karaniwan na nakikita natin, makikita natin yung mga babae pero andyan lang sila at umiiral pa rin ang mga ganong mga kalakaran. Kaya hindi raw nakapagtataka kung nagpapatuloy ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Isa si Joaline, hindi niya tunay na pangalan sa mga magpapatunay dito. Sa edad na 15 taong gulang, palit isda rin ang kanyang hanap buhay. Pero bagamat ito ang kanyang trabaho, nakaranas na raw siyang ma-rape ng kanyang customer. Ang usapan, isang lalaki lang, di ba? Napag-usap na sa presyo. Minsan, isda lang. Siyempre, yung pagdating na nakainom ka na, hindi mo alam na isa lang ang gagalaw sa'yo. Amukat-mukata mo, dalawa. Inabuso na, hindi pa raw siya binayaran ng sapat. Ang usapan namin babayaran. Pero ang ginawa sa akin, pinababalik ako. Pagdating ng ilang araw, hindi na siya nagpakita sa akin. Dahil sa takot, mas pinili na lang daw ni Joaline na manahimik at kalimutan ang nangyaring insidente. Hindi rin daw nagtagal na manhid na siya sa madilim na mundong kanyang pinasukan. Yung iba, naibebenta, yung iba, inuulam. Para pag ang problema, bigas na lang dito. Kaya wala rin pag nakakapit. Malaki rin daw ang pananagutan ng lokal na pamahalaan kung bakit nagpapatuloy ito sa nabotas. Hinahayaan lang. Parang yung nangyayari. Alam naman ng mga pulis, alam naman ng ano. Pero wala kasing batas na magtutulak talaga. Pero ayon kay Navotas Mayor Tobias Chanco, problema rin nila ang Navotas Fish Port. Sa ngayon, wala raw sa lokal na pamahalaan ang pangangalaga ng Navotas Fish Port. The fish port is not under the police control of the Navotas PNP, but it is under the police control of the PNP Maritime Group. No? In so many instances in the past, I have already objected to that. And in fact, I have written yung mga chief PNPs regarding this matter. No? Ayon naman sa Maritime Police, ginagawa na nila ng aksyon upang mahinto ang ganitong bentahan ng laman sa loob ng fish port. Siyempre, mas bibigyan ng instruction yung aming mga personnel para bantayan kung meron, palabasin na agad para hindi na mangyayari sinasabi niyo. Pero ang diin ng lokal na pamahalaan, mas naayos ang kalakaran sa loob ng fish port kung nasa kanila ang pangangalaga nito. The best thing to do is we get the police to do the control of the fish port. Diba? Kasi whoever has police control over it has to be responsible. And ang hindi maganda dyan, not only yung illegal activities, yung crime. Pag may crime naman sa loob ng fish port, hindi naman fish port crime yun eh. Pumapasok rin sa crime index ng Navotas yun eh, diba? So if it's uncontrolled inside the fish port, it's also bad for us. Ang lumalalang kahirapan at kawalan ng malinaw na solusyon ay malinaw na siyang nagiging dahilan ng pagkapit sa patalim ng ilang kababaihan. Lumang problema na dapat noon pa sana nalapatan ng tugon ng mga kinauukulan.
Lumang problema na ang prostitusyon at kahirapan. Pero hanggat hindi nabibigyan ng solusyon ang pagkalamang sikmura ng ilan, mahihirapang mahinto ang pagkalakal sa sariling katawan ng ilang kababaihan. Ako si Rhea Santos at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook.